Hi guys, happy Canada Day sa inyo. So today mamamasyal tayo ngayon, punta tayo sa Richmond. Mga lugar kung saan para kahit papano masabi nyo naman na nasa Canada kayo. Kasi marami akong kaibigan dito na kadarating lang nila sa Canada. Sabi nila hindi daw nila ma-appreciate ang Canada. Kasi bahay, trabaho. May mga lugar kasi ditong magagandang pasyalan na talagang pag napuntahan mo, masasabi mo talagang nasa Canada na nga pala talaga ako. So today guys, samahan nyo ako. Try natin magpalipad ng drone doon, which is dala ko na nga yung drone natin. Ito. Kasi may mga nababasa ako nagko-comment, Sir, ipasyal mo naman kami para magkaroon kami ng idea doon sa mga magagandang lugar na pasyalan dyan sa British Columbia. Dahil Canada Day ngayon, mamamasyal tayo. Tara guys. So grabe guys yung traffic. Napakarami pati ng taong mga naglalakad do. Ayan o. Ito yung mga nasa paligid ko. Nag-road close na rin ata doon, no? Tapos ang dami naglalakad na kasi may mga special event today. So nakita nyo yung mga nasa side, mga naglalakad na. And then yung ibang mga sasakyan bumabalik na. So maghanap na lang ako ng parking na malapit-lapit. Grabe guys, mukhang malayo yung mapaparkingan ko. Tingnan nyo naman, oh. Yung iba mga pumihit na, bumalik na. At yung iba kung saan-saan na nag-park dito sa mga residential. Napakarami ng tao. Hanap tayo ngayon na mapaparkingan. Sana naman okay lang, maglakad na lang ako kahit na malayo yung maparkingan ko. Grabe, napakahirap ng parking. Ito yung nakakita nyo guys yan, oh. Puro kung saan-saan na sila nagparking kasi halos lahat ng tao papunta dun sa may Fisherman's Wharf. I don't know kung anong meron ngayon dun sa Fisherman's Wharf, pero tara, check natin. And then may mga event din ata dun. Tara guys, silipin natin. Tara. So yung mga nagpaparade, namimigay sila ng iba't ibang item na free. No, nakakatuwa talaga. Grabe, napakahaba nung parade, parang wala nang katapusan, pero napakasaya naman. Kasi para ding trick or treat gawa ng ang dami ding namimigay ng mga free candies and free gifts dun sa mga bata at sa mga nanonood ng parade. Thank you. Thank you. Happy Canada Day. 2 oras na tayong parada. Until now hindi pa rin natatapos. Napakahaba pa rin at napakarami pa rin ang dumarating. So try nyo guys pasyalan tong Richmond dito sa may Stevestone. Napakagandang lugar nito. Napakaraming masarap na kainan at pasyalan. Napansin ko lang mostly dito yung mga tao is Asian. Mga Chinese, Vietnamese, marami din Pilipino. So talagang napakaganda kasi seaside lang siya. And then meron ditong pasyalan na pwede kayong bumili ng mga fresh seafoods. So yun yung pupuntahan natin ngayon doon para may pakita ko sa inyo. So yung mga may planong pumunta dito, ang alam ko start ng 8 ata. Pwede ka nang pumunta dito ng 8. Then kasi pag pumunta ka ng hapon wala na masyadong mabibiling fresh seafoods. Abang ko lang ngayon kasi Canada Day kung merong nagtitinda doon. Ito guys, makikita nyo. Parang ang sarap ditong tumambay pag mga paggabi. May mga masarap na kainan dito. Ayan, mga ramen,
Natapos na rin yung parade at yung mga tao dito nagpuntahan sa may Fisherman's Wharf. So ito yung may mga nagbebenta ng mga fresh seafoods. Ito yung pupuntahan natin ngayon, guys. Pero mostly mga napansin ko dito mga Chinese, mga Vietnamese, and mga Punjabi, mga ano, yan. So isa to guys sa magandang puntahan dito. Ayun, sarap na kainan. Ayun. Timothy's Bar. And then dito may mga bilihan ng mga souvenir items. So ayan, mga Vancouver souvenir items, mga keychain. Thank you so much. Tara guys, pasyalan natin doon sa loob kasi doon sa baba, doon yung bentahan ng mga fresh seafoods. Tara. $10 lang per basket yung mga hipon niya. So, saka pati pusit. Park siya dito sa mga tabi-tabi. So, pwede kang bumili dyan. Let's go. Ayan. 2 pound for 15 yung fresh hipon niya. So gusto kong bumalik dito tapos sa agapan ko kasi parang ngayon Canada Day dahil ano, wala masyadong tinda. So try nyo guys, pasyalan to, itong Fisherman's Wharf. Makakabili ka dito ng mga sariwang isda at saka mga iba't ibang klase ng seafoods. So ito yung daan papunta dito guys sa bentahan ng mga seafoods. And then at the same time mag-sightseeing na rin. So maiksi lang siya guys, yan. So itong mga nakapark na to, ito yung mga nagbebenta ng mga fresh seafoods na kanina pang umaga. So kasi hapon na ngayon kaya wala masyadong mga binebenta. And dito sa left side ko naman, marami siyang kainan guys, ayan. Iba't ibang kainan, mga snack, mga restaurant. So talagang mag-i-enjoy ka dito. Grabe, napakamura. Kaya nga lang kapag pupunta ka dito, magdala ka ng cooler. Kasi syempre baka makapasyal ka pa doon sa ibang lugar, eh matutunaw. Naglalagay naman sila ng pre-ice pag bumili ka ng mga fresh seafoods nila doon. Oy. Wow. Wow. So adorable. Thanks. Yeah, sure. Ang galing nung ibon eh. Talagang napaamo niya. Tapos lahat ng mga nagpapapicture talagang hindi nagiging malikot. Para ka lang nasa Lukban, Quezon sa Pahias Festival. So ganang kadami guys yung mga namamasyal na tao. Hanggang dun pa sa dulo. Mula dun hanggang dun sa dulong yon. Naglalakad sila, namamasyal, and then yung mga side nung road eh may mga ganitong event, kaganan, may kainan, yan, may mga ganyang event. I could say that this is one of the best moment here in Canada na na-experience ko itong Canada Day kasi talagang na-enjoy ko yung buong paligid. Napakaraming tao. Feeling ko is yung parang local na piyesta lang sa Pilipinas na talagang ang daming tao, sarado yung kalsada, ang daming namamasyal, ang daming mga discounts ng mga store at saka even yung mga food outlet. Halos 50% discount yung iba nga. From $3 yung pizza naging 99 cents na lang. So talagang mag-i-enjoy kang mamasyal dito guys. So first time ko na naka-experience na Canada Day dito sa Stevestone sa Richmond. Kasi dun sa amin sa Abbotsford, kalimitan nakikita ko is mga Punjabi. So dito kaya ako nagustuhan mag-spend dito ng day ng Canada Day. Kasi mostly ang nakikita ko dito is mga Asian, mga Chinese, Vietnamese, may mga Pilipino. So halos lahat yung nakikita ng mata ko is as in para lang ako nasa Asia. At ang mga kainan dito talagang nagustuhan ko kasi talagang masasarap. Para ka lang nasa Taiwan pa din. So bumabalik lahat yung alaala ng mga panahon na nasa Taiwan ako. Grabe ang haba ng pila. Mabibili mo lang siya ngayon ng 99 cents. Kasi kung hindi siya naka-sale ngayon dahil Canada Day, 3 per piece ngayon, 99 cents na lang ang fresh slice dahil Canada Day. Mula doon hanggang dito.
Kasi nga nakasil yung price list ngayon, 99 cents lang. So kung regular day is $3 ang isang pizza. So shoutout nga pala dun sa mga subscriber natin na na-meet ko. Hindi ko na isa-isahin kasi ang dami ko nakasalubong. Yung iba kumakaway, yung iba pa shoutout daw. So yung mga nakasalubong ko at nagpapa-shoutout, shoutout sa inyo guys lahat. And then may na-meet nga pala akong mga subscriber natin dun. Dating worker din pala sila dun sa sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. So yun nga, may mga napagkwentuhan lang kami na konti. Shoutout nga pala sa kanila, ilalagay ko na lang dito yung mga pictures namin. Kasi sa dami nung na-meet ko ngayong araw na to, hindi ko na maisa-isa kasi napakarami ng tao. So sobrang sarap na experience nitong araw na to, Canada Day. Today is July 1, 2024. Unti-unti nag-iiba talaga yung pananaw ko habang tumatagal dito sa Canada. Kasi dati nung dumating ako sabi ko, tapusin ko lang siguro to and then uuwi na ako. Hindi ko talaga feel yung buhay dito sa Canada kasi nga nalulungkutan ako. Madalas yung mga bahay magkakalayo, tapos trabaho, bahay, trabaho, bahay. Unlike sa Pilipinas talaga, kahit wala kang trabaho, kakain ka, mabubusog ka. Kahit nga wala kang pera, malalasing ka eh. So totoo nga yung madalas ko mga nababasa sa mga comments na ikaw yung gagawa ng buhay mo dito sa Canada para sumaya. Although talagang sa una, makukulture siya ka kasi pagdating mo dito yung buhay sa Pilipinas ibang iba. Dito talaga, mostly kapag regular day yung mga tao is bahay, trabaho, bahay, trabaho. Pero yung mga kagaya nitong may mga ganitong okasyon, talagang ikaw yung gagawa para maging masaya ka. Kasi ang problema doon sa iba, wala nga sasakyan, di makagala, di makapasyal, kaya hindi nila napipil yung buhay dito sa Canada. And one more thing is yung nagkakaroon na rin ako dito ng peace of mind. Kasi compare sa Pilipinas, talagang masyado nang magulo. Hindi ko na rin nagugustuhan yung mga sistema at mga pangyayari sa Pilipinas na talagang napakababaw ng batas natin at maraming mga hindi magandang nangyayari. Unlike dito na talagang masasabi kong kahit papano yung kasiguraduhan na may kakainin ako araw-araw at yung pamilya ko, dito ko siya nakuha. Kasi sa Pilipinas talagang may mga araw na mangangamba ka kung may kakainin ka ba bukas o wala. Talagang kung wala kang puhunan, wala kang sapat na ipon, wala kang sapat na pera at yung hindi ka ganun kaganda yung pinag-aralan mo, unlike dito, kahit na hindi ka ganun kataas yung pinag-aralan mo, talagang yung sahod mo dito, mabibili mo naman kahit pa paano yung gusto mo. So mula dito sa Stevestone, British Columbia, maraming salamat sa panonood. See you guys sa next vlog. Bye-bye!